Kung nasa manufacturing business ka or engineering industry, alam mo, in terms of marketing, ang pinaka-effective mong weapon would be your transparency. From humble beginnings to becoming one of the most trusted in the industry, he built RK Rubber with purpose and learned how to market it right. Paano nga ba siya tumagal sa ganitong industriya? Welcome to Masters of the Market. Gusto ko lang malaman, yung bang sa rubber industry mo ngayon, was it your first business? Actually, dati nagkaroon na rin ako ng business. Kumbaga, nag-held din ako dati ng mga seminars about sa mga persuasion, sales. Ganun. Okay. Pumasok ako ng real estate, pumasok ako ng ibang industry na kailangan ng sales. Eventually, hindi rin nag-work out. Engineering ba yung course mo kaya nandito ka ngayon sa field na to? Siyempre, dati nung bata ka, parang meron kang mga ginugusto. Kaya lang, parang eventually, kapag dating mo ng high school, parang maa-align ka na dun sa kung saan ka magaling. Kasi nga, di ba, once na tumatanda ka, parang nare-realize mo na hindi lahat ng pangarap mo kayang tuparin. Example, yung mga gustong maging astronaut, Tama. gustong maging scientist dati. So, eventually, pag high school mo, gusto ko na lang yumaman. Tama. Ayun. Tama. So, yun yung ano ko talaga. Gusto ko yumaman. Actually, nung bata pa lang ako, sabi ko, nag-iisip ako ng paraan. Paano ba ako yayaman nang hindi ako gumagalaw? Narinig ko yung sa palengke daw. Maliit na pwesto, parang 10,000 siya per month. Kung meron ka 100 pwesto, ilan yun? Di 1 million. Di ba? Kumbaga parang 1 million kada buwan nang wala kang ginagawa. Kumbaga nagparenta ka lang. Pero yun pala, kumbaga may kumbaga marami pang bagay sa likod nun. Tapos eventually, kasi sabi nila kahit naman hindi ka graduate ng business course, makakapagnegosyo ka. Correct. So, kunin mo na lang yung kahit papano pwede mong magamit. Pero yung engineering, hindi mo siya matututunan sa labas ng engineering. Pero in terms of yan, course, sabihin natin, di ba? Siyempre may mga makakikinig, mostly magulang yan. Sa pagpili ng course, sino namili ng course mo? Sa akin, actually, ako naman yung namili. Pero syempre, impluwensya ng parents. Ganun. Yeah. Hindi, kumbaga parang may choice naman. Kumbaga, take it or leave it. Kasi yung iba, 'di ba? Parang either yung parents talaga yung mag-i-instill ng parents. course mo, yun na talaga wala kang magagawa doon. Kasi yun lang yung either kaya nila or yun yung gusto nila para sa'yo. Pero meron din mga, sabihin natin, kabataan na ayaw din naman mag-aral, pero possible. Yung kaya ng parents, 'di ba? Pero ayaw nila. Ano yung masasabi mo sa ganun? Hindi ako naniniwala na na doon sa salitang may mga bata na tamad mag-aral. Kaya lang kasi parang meron kasi sa kanilang parang may tinanim sa utak ng bata na parang ito yung pag-aaralan mo, ito dapat yung kakabisaduhin mo, ito yung babasahin mong libro. So parang akala natin pag sinabing education ay yun na mismo kung ano yung lagi natin nakikita. Hindi natin alam na baka mamaya sa ibang field pala yung bata na yun. Kumbaga iba pala yung nasa puso niya, iba yung passion niya. Kaya lang nataon syempre yung mga magulang, yung mga teacher, parang may kanya-kanyang frustrations tayo eh. Masasabi mo na, ay kung babalik ako nung college ako, ito yung gusto ko. Kung napagbigyan lang sana ako, ito yung gusto ko. Which is pinupush ngayon sa mga kabataan. Ngayon, kung sakaling yung mga kabataan, parang hindi naman yun yung gusto nila, tapos sasabihin na magulang, hindi, yan yung nakikita namin na okay para sa'yo. Kaya lang ito tatandaan natin, walang course at wala pong kahit na anong profession ang makakapagpaangat sa isang tao kung hindi niya naman isa sa puso yung ginagawa niya. Actually, sinasabi ko to sa mga mga magka-college pa lang, na piliin yung mabuti yung course ninyo kasi minsan parang manghihinayang ka na lumipat ng industry o ng field. Correct. Actually, totoo yun. Kasi ako din, share ko lang din, no? Nung college din ako, originally, may dalawa lang naman ang gusto ng daddy ko. Number 1, engineering din. Civil naman. Civil. Second naman, either nasa medical field, nursing, medtech.
Tapos ako, ang ginawa ko, eto, nasa com. Ang layo, diba? So, ang nangyari pa nung nagkatampuhan pa kami ng daddy ko. Pero what I learned about it, no, is that kung ano rin, kunyari, ayaw talaga ng magulang mo, ito yung napili mo, panindigan mo. Diba? It's more of looking ng mas malayo kung ano yung makukuha mo dito sa course mo na to. Kasi minsan yung mga tao, or sabihin natin kids, they may see this course na love nila, passionate sila about it, but then hindi sila nagpa-plan kung ano yung course na to, anong gagawin nila after. So they get stuck. So yung iba naman, nagkakaroon sila ng, sabihin natin, hiatus, 'di ba? Medyo nagpo-pause muna sila kasi nalolost sila eh. Hindi nila alam yung gagawin. So ako natutunan ko dito sa isang tao na to, pangalan niya si Miss Rian. Sabi niya, pag daw ang estudyante kukuha ng course, pag college student ka, i-goal mo na ano yung kukunin mong work, ano yung magiging progress mo dito, aakyat ka ba ng corporate ladder, magnanegosyo ka ba, gawa ng course na to, so that ikaw, habang nag-aaral ka, nakatingin ka na dun sa goal na yon. Hindi lang sa goal na nag-aaral ka lang. 'Di ba? Kasi ganun yung iba eh. Mag-aaral ka lang para makatapos ka. Pero siya, natutunan ko doon na, ang galing nga, no? Mag-aaral ka ng isang course kasi ito yung gusto mo makuha at the end. Not just because gusto mo lang makatapos ng pag-aaral. So, kailangan alam mo rin yung objectives mo talaga. Yes, correct. Kung Correct. ano talaga yung gusto mong tahakin na course, tapos kumbaga advanced thinking na rin. Tama. And syempre, sa engineering mo, Boss X, dun siguro mo nakuha na dito ka papasok sa industry ng rubber manufacturing. And for you, ano yung natutunan mo ng college na nailagay mo dito sa negosyo mo? Totally iba rin talaga yung pagnenegosyo, iba rin talaga yung engineering. Pero dadating din talaga sa point na ang thinking mo na is about management na ikaw as CEO, ang poproblemahin mo pala yung overview na. Kumbaga minsan magigi kang psychologist, 'di ba? Parang Tama. ano ba yung kailangan kong gawin? Kasi there's more to business than results. Correct. Baka mamaya, yung tao natin, hindi na sila namomotivate. Ang pagkuha ng ginugusto mong result ay hindi pala to sprint, Yes. kundi marathon. Correct. Kasi baka mamaya, makuha mo yung ginugusto mong result for 1 to 2 months, tapos yung pang third month mo, yung mga tao mo, pagod na. Kumbaga parang burnout na sila. Tama. Ilan na ba tao mo ngayon, boss? Ngayon, baka umabot siya mga 200, ganun. Regular employees. Apo. So, ganun nakalaki yung RK. And I think marami sa atin, no, especially in terms of industry na ganito, minsan mas pinipili nila yung mura versus minsan sa quality kasi mas mahal. Ano yung masasabi mo doon? Quality o quantity. Depende yan sa kung ano yung kailangan ni client. So sa amin kasi sa RK Rubber, akala ng iba mas pricey kami kumpara sa mga competitors namin. Pero ang hindi nila alam, nagsasuggest lang kami ng mas cost efficient. Pero once na nagpapalit ka, oo, nakamura ka. Pero maya kang magpapalit. So in the long run, mas mapapamahal ka pa. Tapos, mapapamura ka. Yung mura na Literal. literal. Mura sa kalaban namin, pag pinantayan namin yung presyo, sisiguraduhin ko talaga mas matibay pa rin yung product namin. So kasi sa RK, hindi lang basta quality ang ino-offer namin, kundi yung nag-a-adapt kami based sa kung ano yung kailangan ni client. Tama. Grabe, no? Yan yung makikita natin sa mga magiging clients eh. Meron talaga na for the meantime, okay. Pero nga lang, totoo, mapapamahal sila sa pagtagal. So for us, piliin na nila agad yung quality. And I Yes. think, in terms of sa mga nanonood, Boss X, paano nila malalaman na okay, ka-deal ang isang rubber manufacturing? Ayun, unang-una, masasabi natin na okay ka deal ang isang rubber manufacturing company kung willing ipakita ng isang kumpanya yung mismong facility niya. Kasi willing kami. Kumbaga yung mga clients namin, minsan tinutour namin sa factory namin. Talagang tinitingnan nila yung kung saan mismo ginagawa, yung walang tinatago, yung confident talaga na makakapagsabi na matibay at willing ipatesting yung product. Hindi lang basta rubber ang ino-offer namin. Yes. Ang ino-offer namin, peace of mind. Ayun. Yung tipong makakatulog ka sa gabi. Correct. Kesa naman makamura ka nga, piece of shit naman yung makuha mo. Diba? Ayun. And I think in terms of clients, dapat yun yung maging matalino sila.
they should know yung, yun nga, quality. Huwag nila isipin masyado yung presyo. Kasi for example, sa isang bag, kahit magbayad ka ng mas mahal, kung mas matagal mo naman magagamit, okay na. Mas makakatipid ka doon. And also yung peace of mind, which is hindi yan nabibili ng pera. Ang peace of mind. Tsaka bilang Pilipino, actually yun yung kailangan natin eh. Kumbaga yung Pilipinas, kailangan ng piliin yung quality. Correct. 'Di ba? Nakita natin ngayon ang daming bumaha, ang daming mga nasira, ang daming mga project na pumapalpak. Bakit? Kasi kakapili natin ang kakapili niyang mura na yan, ng madaling masira na yan. 'Di ba? So, naaapektuhan pati yung quality of life natin. So, kaya kailangan tayong mga Pilipino, matuto rin tayong pumili ng quality talaga. Para lang malaman, Boss X, ng mga manonood, no? Ano-ano ba yung mga products ni RK na kaya nyo isupply? Ayun, actually, basta rubber material siya, gawa siya ng rubber, kaya namin siya gawin. Okay. So, kasi ang RK Rubber, more on customized rubber product. Welcome to Agree or Disagree with Miss Kate. You've got 1 minute to react to a series of statements. Raise your sign, thumbs up for agree, thumbs down for disagree. Then give a quick reason why. Fast, fun, and straight to the point. Agree or disagree. Game na. Ready? 1 minute? First question natin, mabilisan. Mas mahalaga ang quality kesa sa price. Agree? Siyempre yung quality, talagang yan yung magdidikta ng price mo. Hindi yung price ang magdidikta ng quality mo. Kaya mas importante yung quality. Second, hindi mo kailangan maging engineer para magbenta ng engineering products. Agree, pero kailangan may knowledge, may prior knowledge ka pa rin sa product na yun. Importante yung product knowledge. Okay. Kapag mas mura ang supplier, mas maganda palagi na kunin yun. Disagree. Kasi ibig sabihin na mas mura, meron din namang reason. Kasi hindi naman yan pepresyohan ng mura kung walang rason. Mas mahirap magtayo ng manufacturing business kesa mag-maintain. Disagree. Actually, mas madaling magtayo kaysa mag-maintain. Hindi lahat ng rubber products ay pare-pareho ng quality. Agree. Madaling humanap ng kliyente sa construction industry basta magaling ka sa marketing. Somewhat agree. Ayun. Siguro kaya nadadalian kami kasi maganda reputasyon namin. Ayun. Baka mahirap talaga. Pero yun, maganda reputasyon namin kaya okay naman. Complete the sentence lang. I am the master of my market because... I am the master of my market because pinapahalagan kasi namin yung brand namin.